Bilang patriarka ng hinirang na bayan, si Abraham ay may natatanging posisyon sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang kanyang bokasyon ay hindi lamang sumasaklaw sa simula ng plano ng Diyos, kundi itinatag din ang mga pangunahing direksyon nito. Ang bokasyon ni Abraham, sa halip na maglahad ng isang simpleng kronolohiya batay sa buhay ni Abraham, ang aklat ng Genesis ay naglalarawan ng isang kwentong panrelihiyon na nagpapakita ng tatlong tradisyonal na daloy. Ang tradisyon ni Yahweh na nagbibigay diin sa biyaya at banal na pangako. Ang tradisyon ni Elohim na nakatuon sa pananampalataya ni Abraham sa gitna ng mga pagsubok. Ang tradisyong pangsaserdote na tumutukoy sa tipan at ritual ng pagtutuli. Si Abraham ay pinili ng Diyos. Buhay ni Abraham, pinili ng Diyos sa kanyang malayang inisyatibo. Ang buhay ni Abraham ay ganap na nakapaloob sa tanda ng malayang inisyatibo ng Diyos. Ang Diyos ang unang kumilos. Siya ang pumili kay Abraham mula sa lahi ni Sem, isang taong nagmula sa Ur, at inakay siya patungo sa isang lupaing hindi pa niya nalalaman. Ito ay inisyatibo ng pagmamahal. Mula pa sa simula, inihayag ng Diyos kay Abraham ang isang malawak at mapagbigay na pagkakaibigan. Ang mga pangako ng Diyos ay naglalarawan ng isang maliwanag na hinaharap. Paulit-ulit na ginagamit ang pariralang ito. Ibibigay ko. Ang Diyos ay nangako ng isang lupain ng pagpapala at ng kasaganaan para kay Abraham. Gayunpaman, ang mga pangyayari ay tila salungat sa mga pangitaing ito. Si Abraham ay isang nomad at si Sarah ay wala ng kakayahang magkaanak. Ang pagiging walang kondisyon ng mga banal na pangako ay higit na nagpapakita ng katotohanan ito. Ang hinaharap ni Abraham ay lubos na nakasalalay sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Dahil dito, si Abraham ang naging tagapagtipon ng bayang hinirang ng Diyos. Isang bayang pinili ng walang hinihinging anumang karapatan o merito. Ang tanging hinihingi sa kanya ay isang ganap at matapang na pananampalataya, isang bukas palad na pagtanggap sa plano ng Diyos nang walang pag-alinlangan. Ang mga pagsubok kay Abraham. Sa kasaysayan ng pananampalataya, si Abraham ay kinilala bilang isang tao ng matatag na pananalig. Ngunit ang kanyang buhay ay hindi nakaligtas sa mga mabibigat na pagsubok. Ang mga hamong ito ay hindi lamang nagpapalalim sa kanyang pananampalataya, kundi naglalahad din ng pagiging masunurin niya sa plano ng Diyos. Isa sa mga pinakatanyag na pagsubok na hinarap ni Abraham ay ang utos ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ang utos na ito ay tila salungat sa mga pangakong ibinigay ng Diyos, na si Isaac ang magiging tagapagmana ng isang dakilang bansa. Sa kabila ng masakit at mahirap na sitwasyong ito, si Abraham ay sumunod ng walang pag-alinlangan. Ang kanyang pananampalataya ay nagtagumpay, at sa huling sandali, pinigilan ng Diyos ang kanyang kamay na nagsasabing hindi niya kailanman nais ang sakripisyo ng tao. Sa halip, ito ay isang pagsubok sa ganap na pagtitiwala ni Abraham. Ang mga pagsubok ni Abraham ay hindi lamang umiikot sa mga personal na sakripisyo. Kabilang din dito ang pagtitiis sa kawalang katiyakan ng buhay bilang isang nomad, ang paghihintay sa katuparan ng pangakong anak, at ang pamumuhay ng malayo sa kanyang sariling bayan. Sa bawat hakbang, ang kanyang pananampalataya ang naging gabay at lakas. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, higit pang inilapit ng Diyos si Abraham sa kanyang sarili, ginagawang modelo ng pananampalataya at pagkamasunurin. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya ay madalas nasusubok sa gitna ng mga pinakamabigat na hamon sa buhay. Abraham ang amang pinagpala. Ang pagsunod ni Abraham ay nagbigay daan sa pagtibay ng pangako na nakita niyang nagsisimulang magkatotoo. Pinagpala ng Diyos si Abraham sa lahat ng bagay.
Walang sinuman ang makakamtan ang kaluwalhatian gaya ng sa kanya. Hindi ito tungkol sa personal na kaligayahan. Ang tawag kay Abraham ay maging ama. Ang kaluwalhatiang iyon ay nasa kanyang lahi. Ayon sa tradisyong pangpari, ang pagbabago ng pangalan mula kay Abram patungong Abraham ay nagpapatibay sa direksyong ito. Dahil ang bagong pangalan ay nangangahulugang ama ng maraming bansa. Ang tadhana ni Abraham ay may malalaking resulta. Bukod pa rito, hindi itinago ng Diyos sa kanya ang kanyang gagawin. At ang patriarka ay tumanggap ng responsibilidad na humiling ng tulong para sa mga lungsod na binatawan ng parusa. Ang kanyang pagmamahal bilang ama ay patuloy na kumakalat ang impluensya. Ang liwanag ay kumikislap sa lahat ng dako. Sa iyong lahi, ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain. Nang magnilay tungkol sa pahayag na ito, naunawaan ng tradisyong Hudyo ang malalim na kahulugan sa kanya. Sumumpa ang Diyos sa kanya na pagpapalain ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang lahi. Kaya, kung ang tadhana ng makasalanang sangkatauhan ay nagsimula kay Adan, ang tadhana ng naligtasang sangkatauhan ay natutupad kay Abraham. Although ang mga inapo ni Abraham ang sa taos Diyos, dahil kay Abraham, ang mga pangako ay natupad din sa kanyang lahi. Inulit ng Diyos ang mga pangako sa kay Isaac at Jacob at ipapamana nila ang mga ito bilang isang pamana. Nang ang mga inapo ni Abraham ay pinigati sa Ehipto, narinig ng Diyos ang kanilang mga hinaing sapagkat naalala niya ang kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Nang maalala niya ang kanyang banal na pangako kay Abraham, ang kanyang lingkod, dinala niya ang kanyang bayan sa kagalakan. Pagkatapos, inialiw niya ang kanyang bayan at tinawag silang ang lahi ni Abraham, ang aking kaibigan. Sa panahon ng kagipitan, nang ang kaligtasan ng Israel ay nanganganib, muling nahanap ng mga propeta ang pananampalataya sa pamamagitan ng pag-alala sa tawag kay Abraham. Tumingin kayo sa batong tinapyas ninyo, tingnan ang daan ng inyong nilakaran. Tumingin kayo kay Abraham, ang inyong ama. At upang humingi ng biyaya mula sa Diyos, ang pinakamagandang panalangin ay ang magdasal mula kay Abraham. Alalahanin mo si Abraham. Ibigay mo ang iyong biyaya kay Abraham. Ugnayang dugo at laman. Gayunpaman, mayroong negatibong aspeto ng pagnanais na magdasal mula sa mga patriarka. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng ugnayang dugo sa mga ninuno ay hindi sapat upang maging tunay na mga tagapagmanana niya. Kailangan ding magkaroon ng espiritual na koneksyon sa kanya. Ang maling pananampalataya, ibig sabihin, hindi ito tumutugma sa sobrang kabutihang loob ng Diyos. Ibinangon ito ng propetang Ezekiel sa kanyang mga kapanaho. Nang ipahayag ni Juan Bautista ang paghuhukom ng Diyos, mariin niyang kinondena ang ganitong maling kaisipan. Huwag kayong mag-isip na, kami ay may ama si Abraham. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, maaring gawing mga anak ni Abraham ng Diyos ang mga batong ito. Ang mayamang makasarili sa parabula, bagaman sumisigaw ng ama Abraham, ay hindi nakatanggap ng anuman mula sa kanyang ninuno. Dahil sa kanyang kasalanan, isang kasalanang nagdulot ng isang malaking agwat sa pagitan nila. Ipinakita ng ika-4 na ebanghelyo ang katulad na pananaw. Nang ilantad ni Jesus ang mga masamang plano ng mga Judyo, ibinukas niya ang kanilang tunay na mukha na ipinapakita na ang pagiging mga anak ni Abraham ay hindi nakapagtigil sa kanila upang maging tunay na mga anak ng dyablo. Ang ugnayang pamilya ay walang halaga kung walang katapatan. Pananalig at mga gawa. Upang maging mas tapat ang katapatan na ito, may isa pang pagkakamali na kailangang iwasan. Sa paglipas ng panahon, ipinagdiwang ng tradisyon ang mga magagandang katangian ni Abraham tulad ng pagsunod at pagiging bayani. At patuloy sa direksyong ito,
ilang mga huling kilusang Hudyo ay kinailangan itaas ang aspetong ito. Inilagay nila ang buong tiwala nila sa mga gawain ng tao, ang ganap na pagsunod sa batas, at nagdulot ito ng kalimutan na ang mahalaga ay nakasalalay sa Diyos. Ang pagpapalalo at pag-aalipusta na ito ay nakondena na sa parabula ng Pariseo at ng maniningil ng buwis at ganap na binuwag ni Pablo. Ginamit niya ang aklat ng Genesis. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at itinuturing siya ng Diyos bilang matuwid upang patunayan na ang pananampalataya at hindi ang mga gawain ang nagtatag ng pundasyon ng kaligtasan. So sweet. Kaya, sa huli, ano ang tunay na lahi ni Abraham? Iyan ay si Jesus, ang inapo ni Abraham. Sa lahat ng mga inapo ng patriarka, siya lamang ang bumalik ng lubos sa pamana ng pangako. Siya ang pinakapayak na inapo. Sa pagtingin sa kaluwalhatian ni Jesus, totoo na sa pamamagitan ng kanyang tawag, si Abraham ay napili at siya ay nagalak na makita ang araw na ito sa pamamagitan ng mga pagpapala ng kanyang buhay. Pumapaloob sa mga hangganan, ang pagtutok ng pangako na ito sa isang nag-iisang inapo ay isang kondisyon para sa kaligtasan ng mundo. Lahat ng naniniwala kay Kristo na tinuli man o hindi tinuli, mga Judyo o Hentil, ay maaring makibahagi sa pagpapala para kay Abraham. Ang kanilang pananampalataya ay nagiging dahilan upang sila ay maging mga espiritual na inapo ng taong naniwala at naging ama ng mga naniniwala. Ang lahat ng inyong magkakapatid ay isa sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ngunit kung kayo ay kay Kristo, kayo ay mga inapo ni Abraham, mga tagapagmana ng tipan. Ito ang katuparan ng banal na pahayag sa banal na kasulatan, na pinangungunahan ng banal na espiritu patungo sa huling panahon. Ito rin ang huling salita tungkol sa dakilang gantimpala na ipinahayag kay Abraham. Ang katayuan ng kanyang pagiging patriarka ay sumasaklaw sa lahat ng mga bansa na pinili mula sa langit. Ang huling bayan ng mga naniniwala ay sa kalooban ni Abraham, kung saan ang mga ritual ng paglilibing ay madalas na nananalangin para sa mga kaluluwa na agad na magpahinga ng payapa.